This is our 200-kilometer personal review of our Li-Ning Feidian 5 Challenger. My personal favorite speed trainer sa rotation ko. Half the price tag ng speed trainers from the big brands, pero half the performance nga ba? Yon. So, 200-kilometer run review tayo ng ating Li-Ning Feidian 5 Challenger. Around ilang months na rin sa atin to, no? And nung first natin siya nagamit, talagang medyo natuwa na agad tayo, no? Pero bago natin i-discuss yung naging performance at yung experience natin sa sapatos, specs muna tayo ayon sa internet. Weight niya is around 195 grams for size 8.5 US. So around siguro mga 200 to 205 grams to sa ating size 45 EU or 11 US. So, feels light on feet talaga siya. Pag nakuha mo na talaga yung mechanics kung paano siya itakbo. May feeling talaga na kumbaga yung nagdi-disappear siya on foot para sa akin. So, sa kanya midsole, meron siyang 36mm sa heel, 28mm sa forefoot for an 8mm heel-to-toe drop. Sa upper, constructed with boom fiber. Yun yung proprietary na gamit or material ni Li-Ning. Engineered, breathable, high-strength monofilament yarn. Designed for a secure, comfortable, and breathable fit. So, hindi siya yung tela, no? More of para siyang plastic. Hindi siya ganun ka-flexible or hindi siya ganun ka-plush. Pero magaan siya. Napansin lang natin dito sa upper na to, discuss na rin natin, ano? Para dire-diretso na rin. Parang minsan, dahil dun sa nature nung material na to, dahil yung paa natin is pawisin ako in general. So yung paa natin, ang nangyayari, parang medyo mas pinapawis siya dito sa boom fiber. Pero mukha naman siyang breathable, no? Pero hindi ko lang maintindihan minsan, medyo mas pawisin yung paa ko pag ito yung gamit ko. In fairness naman, talaga mas magaan talaga yung feeling saka yung material nito compared dun sa ibang running or speed shoes na nakikita natin or meron tayo. So sa kanyang midsole naman, isa sa pinakamagandang part ng sapatos na to or isa sa kumbaga selling point ng sapatos nito is yung kanyang midsole talaga, no. It uses a full-length rigid T700 grade carbon plate paired with a dual density na midsole featuring yung top layer niya, yung Super Boom, kung tawagan yung PIBA-based foam for high energy return and a lower layer of beaded foam for stability. Dual density yung foam na gamit nito. Yung upper layer niya, yung Super Boom, medyo mas malambot siya, no? Compared doon sa, narito sa baba, yung kanyang beaded foam na medyo mas firm. So ito yung nagpapa-stable sa ride natin. Kaya maganda talaga yung step-in feel tapos yung running feel ng sapatos na to. Pagdating naman sa kanyang outsole, it is equipped with GCR, yung ground control rubber for improved durability and 23% better slip resistance compared to previous models, and it is very suitable for wet conditions. And tama nga naman, no? Actually, mapapansin din natin, full coverage talaga yung GCR, yung kanyang buong outsole, no? Usually, mapapansin natin sa mga sapatos, diba? Hindi lahat may coverage. Ginagawa talaga yun ng ibang running companies para makabawas ng weight kasi ang nag-contribute talaga minsan ng mataas na weight sa mga sapatos is yung outsole. Pero si Li-Ning Feidian 5 Challenger, confident siya, magaan yung ibang parts ng sapatos, full coverage niya talaga yung outsole ng GCR. Maliban dito sa putol na gitna na to, tsaka itong sa konting part lang naman. Pero timo, napakalaki ng coverage talaga. So makakatulong yan sa durability, tsaka sa katagalan talaga mismo ng outsole. And mapapansin natin dito, for 200 kilometers, sobrang solid, buong buo pa yan mga boss. Ang medyo napudpud lang na lagi namang napupudpud sa mga running shoes natin is itong part na to, yung dito. Yan. So dito sa outer lower right ng sapatos natin dahil meron tayong slight over pronation. So yan talaga yung madalas na napupudpud sa atin. Pero so far, yung GCR natin okay na okay. Tapos meron nga siyang hati dito, then exposed yung carbon plate. Nasa minsan na papasukan ng bato yan, pero
hindi naman palagi, no? Tapos hindi din yung uncomfortable na. So pag napasukan niya ng bato o kung anumang elements, mabilis naman tanggalin, tinatanggal na lang natin, no? Features an aggressive rocker with a fast test curve designed to enhance transition and running economy. Hindi ko lang alam kung kitang-kita nyo yung rocker niya, no? Pag suot mo siya, dun mo siya mas mapapansin, yung rocker niya. Pero hindi rin ganong sobrang rocker na talagang unstable na pag nakatayo ka pa lang or naglalakad ka pa lang, no? Okay naman siya, hindi talaga siya ganong ka-rocker para sa akin. And napansin ko kasi, dahil yung sapatos na to is medyo mas mahaba para sa atin. Usually, talaga sa mga Chinese shoes, yung size nila, kung baga yung true to size mo, is mas mahaba talaga siya, no? For example, ito, size 11. Size 11 kasi ako, mostly talaga sa mga sapatos dahil wide and flat fit tayo, no? Pero napansin ko lang sa mga Chinese shoes, especially din dito sa sapatos na to, medyo mas mahaba yung dito sa may dulo niya. So, rockered man siya, hindi ko rin na ma-maximize yung pagiging yung rocker feeling niya, no? Or yung propulsion niya forward. Siguro dahil sa type of runner, hindi pa naman din ako ganun kabilis or hindi ko na ma-maximize talaga yung speed niya, yung kung ano talaga yung capabilities ng sapatos, no? For me. Medyo mas mahaba kasi siya. So yung rocker niya, feeling niya, hindi ko talaga na ma-maximize. Pero talagang mabilis tong sapatos na to para sa akin. Again, favorite speed training shoes ko talaga tong Li-Ning Feidian 5 Challenger, no? And general purpose ng sapatos na to is ideal for tempo runs, intervals, and daily training for intermediate to advanced runners, as well as racing, offering a more stable ride than the Feidian Elite version. So napaka-versatile ng sapatos na to, no? For my type of runs, ginagamit ko talaga siya for speed sessions. Tinawag ko na nga to as Wednesday shoes ko. Kasi Wednesday ako talaga nag-intervals, especially pag nasa half marathon training block tayo, no? So doon ko ginagawa yung mga 400s natin, 800s. So itong last half marathon training block natin, mas nag-focus tayo sa threshold training natin, sa mga intervals natin. Mostly mga intervals natin is 1.6 kilometers or 2 kilometers. 4 by 1.6, 5 by 1.6, 4 by 2 kilometers. So yun, medyo mga mas mahaba yung sessions. And ito yung ginagamit natin. Okay naman siya, no? Napaka-stable niya, napaka-bilis din. So naisip ko din tong gamitin sana sa race, pero natatakot lang ako doon sa hindi siya ganun ka-stable, no? Katulad ng ibang racing shoes natin, tulad ng Saucony Endorphin Pro 4 natin. Yun talaga stable yun para sa akin as racing shoes. Pero ito kasi, kung mapapansin nyo, malapad yun dito niya, oh. Yung base ng forefoot niya. So nakakatulong yan sa stability. Then, okay naman yung lapad ng sa heel niya. Pero medyo manipis kasi yun dito sa gitna niya, oh. Yan, medyo sexy siya. So hindi naman yung naging problema sa midfoot natin kasi yung fitting naman dito sa taas is okay and flexible naman siya, no? Kung gagamitin ko man to sa race, siguro 5-kilometer race, 10-kilometer race, yun na yung max ko. So diretso tayo sa shoe fitting and initial impressions. Nung finifit natin tong sapatos na to, again, okay naman yung fit niya. Sa shoelace, okay din. Ang nagiging problema ko lang dito is yung itong kanyang tang, no? Iba kasi yung material ng tang compared dun sa overall sapatos. Yun makikita nyo, medyo gamosa siya. Di ko alam kung bakit naging gamosa to. Parang siya yung off dito. Dito ako na-offan, no? Discuss muna natin yung design. Gusto ko yung design ng sapatos na to, no? Usually kasi sa mga Chinese brands, yun yung hindi natin nagugustuhan, no? Yung design ng ibang sapatos nila. Pero si Li-Ning, especially itong Feidian 5 Challenger, nagandahan talaga ako sa design nito, eh. Kinuha din natin itong kulay orange na to, itong medyo fire red na to. Kasi para kakaiba naman, no? Hindi ko alam kung nagsisisi ako ngayon na ito yung kinuha nating kulay. Kasi okay din yung puti. Pero para masyado siyang makulay no, pag tinatakbo ko dito sa amin, no? Taga-probinsya kasi tayo. Pero so far okay naman. Naging takaw pansin siya. Although pag ginagamit ko siya pag gabi, mas okay kasi kitang-kita talaga tayo, no? Kadalasan kasi yung mga damit natin, yung mga singlet natin sa mga short natin is neutral colors. Okay na may kulay din yung sapatos natin at least. Pero yun nga, ang hindi ko lang nagustuhan sa sapatos na to is yung kanyang tang. Tapos yung fitting niya, medyo hindi ganun ka-seamless eh. Pag sinuot natin, medyo ayusin pa natin yung tang. Minor detail lang yun. Sa tali niya, okay naman, mahaba naman yung tali and maganda naman yung quality. Usual naman. Pero sana lang, ang ginamit nila dito is yung racing laces, yung para may ngipin, tulad dun sa Pop Blaze ng 361 degrees. Baligtad nga eh. Pwede ko palang pag-switchin yun, no? Kasi yun, recovery shoes lang naman siya.
So, okay lang kung normal na shoelace lang. Pero dito, ito kasi yung racing shoes eh. So, ito yung dapat hindi matanggal. And ito yung talagang mas nagbibigay tayo ng force pag tumatakbo tayo. So, medyo mas gagalaw talaga yung shoelace. So, dapat sana nilagay nila dito is yung may ngipin na shoelace. Pero, hindi naman natanggal sa akin to. Hindi naman nagka-problema. And maganda naman yung quality nung shoelace. Dito, may matigas siyang part dito for added support. And sa heel slippage, hindi naman siya natatanggal talaga sa akin. No? So, okay na okay yung fit. And napakalambot nung midsole. Hindi pala na malambot. Sorry. Malambot yung step-in feel, pero pag tinatakbo mo siya, para siya nag-stiff talaga. Hindi ko alam kung bakit. No? Napaka-solid. Ako, for my speedier sessions, mas gusto ko yung medyo mas stiff. No? Mas nakakatulong sa akin yon. So, ramdam ko yung support at yung tulong sa akin ng sapatos na to pag nag-speed sessions tayo. Para sa ating use case and rotation. So as I mentioned, gamit ko talaga tong sapatos na to for my speed training sessions. Short sessions like 400 meters or 800 meter intervals or long intervals like 1.6 km to 2 km intervals. So nagamit ko na din to for medyo longer speed sessions. So ayun nga pala, mga 10 km at race pace or threshold pace or fartleks, goods na goods din to. Nagamit ko na rin to dun sa mga those kinds of sessions, those kinds of runs. Sobrang versatile talaga ng sapatos ito pagdating sa mga sessions natin, no? Sa mga training blocks natin. For slower runs, actually yes, nagagamit ko siya for 2 km warm up or yung mga cooldowns natin. Pero for dedicated jogs or slower pace runs, advice ko, wag na lang natin tong gamitin kasi hindi siya stable pag mas mabagal yung pace natin. And medyo stiff talaga yung sapatos. Especially, may carbon plate talaga siya, no? Hindi porque may carbon plate yung sapatos, maganda na siya, no? Yes, mababa yung pressure niya, may carbon plate na siya. So, ayos, yan yung bilhin natin, no? So, bawat sapatos may kanya-kanyang use case. So, mas maganda, mas ma-research natin kung ano yung sapatos na for slow runs, ano yung sapatos for speedier sessions, so ano yung sapatos for daily training. Kung ubusin kasi natin tong sapatos na to for our daily runs, pwede naman, nasa sa inyo yan, pero hindi siya ganun ka-protective yung legs nyo. Mas maganda to yung mga short burst or short sessions lang natin. Kung gagamitin natin siya for race, yun, okay siya, di ba? Pero kung ipang jogging lang natin, no, hahanap tayo ng ibang mas viable na option and mas murang option. Marami naman dyan especially sa Li-Ning or other Chinese brands, no. Ang kagandahan naman dito, pag yung mas mabagal na warm-up, zone to warm-up or zone to cooldowns, hindi ko na kailangan na magpalit pa ng sapatos. Kayang-kaya ko namang tapusin yung session na may warm-up at may cooldown gamit tong Fadian 5 Challenger. So, all goods din, no. May mga sapatos kasi na talagang gagamitin mo pang mabilisan lang, no? Hindi masyadong protective. Ito, hindi siya kasing stiff talaga ng mga racing shoes, no? Super shoes. Kumbaga may konting nimbleness at flexibility pa rin naman to. Pero, ramdam mo talaga yung carbon plate niya. Yan. T700 carbon plate. So, yun. Sagutin natin yung ilang mga tanong natin, no? Can I walk on the shoes? Or pwede ba natin siyang panggala? Ako advice ko, no. Pag sa lower paces ng runs, hindi ko nga siya ina-advise, lalong-lalo na for all day na nakatayo ka or ipanggagala mo, no? Mga carbon plate natin, sayang naman, no? Huwag natin gamitin pang lakad. Unless, talagang tinetrain mo yung sarili mo na suot mo yung sapatos na yon or sinasanay mo yung sarili mo ng naka-carbon plate. May nakikita kasi ako nagagala or naglalakad ng naka-carbon plate. Hindi ko alam kung bakit, no? Pero kanya-kanyang trips na sa buwan. Pero yan, napaka-uncomfortable naman nun, no? Kaya, yun, huwag niyong gamitin to pang lakad. Please. So, can you use it for easy runs and jogs? Again, yes, pwede naman, but I advise you, hanap na lang kayo ng mas more viable option. Marami dyang running shoes from Li-Ning or other Chinese brands or other big brands na mas okay and mas capable for your daily runs, for your zone 2 runs, aerobic runs, kahit nga zone 3 runs, meron dyan mga pang long runs nyo, pang LSD nyo, no? Pero ito, I think mas maganda to for your dedicated speed sessions, for your intervals, no? And can I use it for speed runs? Yes, ayun nga. Yun talaga yung use case niya. For speed runs, for long runs na merong mga speedier sessions, yun, ginagamit ko to, no? Usually kasi nagpa-fartlek tayo or kaya yung mga long runs natin, 2 km warm-up, 10 to 15 km na marathon pace, tapos meron tayong 3-5 kilometers cool down, mga ganun.
or 5 kilometers tapos 1 kilometer na jog in between, okay yon, no? Pero kung dedicated na long, slow distance na runs lang or medyo mabagal na tempo, tayo sa mga daily trainers natin, no? Pero again, sa inyo yan, kanya-kanya. Parang ako, sa use case ko, sa personal experience ko, yun lang naman, no? So, saktong runner lang, tito runner lang, no? And lastly, can I race with these shoes? Yes. Depende na rin nga sa capabilities nyo at kung nasan kayo sa pace ng inyong running journey. Ngayon, sa current pace ko, siguro gagamitin ko to for my 5 kilometer race, 10 kilometer race. Ang ginagamit kasi natin at pambato nating half marathon racing shoes ngayon is yung ating Endorphin Pro 4 from Saucony. Mas stable kasi siya eh. So, for a longer time, sa mga 1.5 to hanggang 2 hours na race, mas nakakatagal siya, mas hindi napapagod yung legs natin. Kumbaga ito, kaya niya yung speed, pero yung stability at yung protection ng legs natin, yun ang hindi natin alam kung kakayanin niya. Kasi ginagamit naman natin to for 18 kilometer long runs natin na mayroong speedier sessions. Minsan napapansin natin, sumasakit yung tuhod natin. Kumbaga hindi pa tayo tiwala dito. But I think pwede siyang gamitin for mga races. Depende na lang sa kung anong type ng pronation ang meron kayo. No? Ako kasi, again, kailangan natin medyo stable yung sapatos, especially sa mga 18 kilometers up na. No? How was it compared to big brands tulad ng Endorphin Pro 4, Flame 4 na meron tayo din, at Boston 13, Evo SL, yan yung mga speed trainers na sikat din sa market, no? Compared sa Endorphin Pro 4 ko na race shoes, yun nga, mas stable kasi yun eh. Pero medyo mas stiff to. Yung propulsion nito, mas okay para sa akin. Compared sa Boston 13, hindi ako nagka-Boston 13 pero naisukat ko kasi siya. Actually, yun dapat yung una kong bibilhin nung unang labas talaga ng Boston 13 na gustuhan ko rin yung parang style niya. Pero ang Adidas para sa akin, parang medyo masikip talaga kasi siya eh. Para sa atin may flat and wide feet, parang hindi siya umubra. So, yun, naghanap tayo ng option. Kaya din tayo napapunta sa mga Chinese branded shoes. Nung nakita natin to, chinek naman natin yung reviews, napakagaganda. Marami nagsasabi na mas okay daw to compared sa Boston 13 saka sa Evo SL for speed runs. Si Evo SL kasi mas versatile siya eh. Nagagamit mo siya for speed runs, magagamit mo rin siya for recovery runs, for race day shoes, no? Kumbaga, all-in-one shoe si Evo SL, sabi nung mga nakaranas na. Pero sa atin na ang kailangan natin is dedicated speed training shoes. Yun. Ito yung naging ka-versus natin sa Boston 13. And sabi ng ibang reviewers, mas okay daw to. Again, hindi ko masasabi kasi naisukat ko lang siya. Pero yung rocker nito mas maganda, and si Boston 13 kasi hindi ko alam kung naka-carbon plate siya or meron carbon rods or plastic rods yung kanya, no? Pero ito kasi may T700 na carbon plate hanggang dito. So talagang nakakatulong yun sa snappiness ng sapatos. And is it worth buying? Yes, kasi currently sa Orange app, naka 4,000 siya ngayon, no? So ang Evo SL, ang Boston 13, 8,000. So half the price, no? Wala pang 22, 33, 44 sale ngayon. Pag nag-sale yan, mas mababa pa yung makukuha nating price. And ang alam ko meron ng updated na fade yan. I advise you kung nagtitipid kayo or gusto nyo makatipid, dito na lang muna tayo sa Fade 5 Challenger compared dun sa bagong updated model. Kasi goods na goods pa rin naman to eh. Ang magic kasi talaga ng sapatos na to is yung kanyang midsole, itong Super Boom sa taas. Kanyang P-Box foam. So in conclusion, no, for the current price na 4,000, almost half the price of big brands, masasabi kong best buy talaga tong Leaning Fade 5 Challenger para sa akin. Or kahit pa kapresyo siya, for example, ng Boston 13 nga, no? For example, 8,000 siya. Pareha sila. I think I would still opt for this shoes kasi sulit talaga siya para sa akin. And maganda talaga yung performance niya para sa akin. Nung nasa ulo ko yung mechanics kung paano siya itakbo, talagang goods na goods. Parang excited ako lagi pag ito yung itatakbo ko on my Wednesday runs. Carbon plated siya pero not too stiff. Great quality and bouncy midsole. GCR outsole na full coverage. Kaya alam ko yung durability niya saka yung sapatos is tatagal talaga. And ang ganda ng geometry ng sapatos for speed sessions of my size and capabilities. Again, maraming salamat po sa pagsama. Ako po si Christian. Let's go out and run.